alas 5 ng umaga, umaalis na sa kanilang bahay si Antonina Pardo. Teacher 2 siya sa Quirino High School sa Quezon City, kung saan 3 dekada na siyang maestra. Alalay niya sa pagpasok ang kanyang anak-anaka na si Grace na kanya ring pinag-aaral. Natatakot lang ako pag umuulan kasi madulas. Kaya kailangan ko yung meron akong bata. Mahirap talaga lumakad na pipilay-pilay ka, lalo kung pag-ulan, mahirap talaga. Mahirap, mas safe ako sa jeep kasi yung pinababaan ko, nakapark yung jeep. Bakit? Kasi sa bus doon sa highway, nagmamadali sila eh. Mahulog pa ako. Halos 1.5 oras ang kanyang binabiyahe araw-araw. Umulan man o umaraw, matiyaga siyang pumapasok para magturo. 2006 nang ma-stroke si Antonina. 2 buwan siyang hindi nakapagturo. Halos 100,000 piso ang gastos niya sa ospital. Pero 7,000 piso lang ang nakuha niya mula sa PhilHealth. Walang benefits akong natanggap. Healthcare lang natanggap ko na 7,000 pinambayad sa ospital. PhilHealth. Pinangdagdag lang yun. Ayon kay dating DepEd Undersecretary for Finance, Mike Luz, kulang ang mga medical benefits ng ating mga guro. Ano yung benefit nila? PhilHealth. Hindi naman masyadong maganda yung benefits ng PhilHealth ngayon. So this is part ng health agenda ni Pinoy to improve universal healthcare sa PhilHealth. So at this point, until we improve PhilHealth, the health benefits of teachers are really not that good. Hypertension o high blood ang numero 1 sakit ng mga guro. Halos 65,000 guro at mga empleyado ng DepEd mayroon nito. Knowing the work of the teachers, na there is stress, there is so much pressure, and of course, as in the development of hypertension, andun din of course yung the diet, hindi rin sila nakaka-exercise kasi yung sa dami ng workload nila. Mahalaga raw na magkaroon ng mga programa para sa kalusugan ng mga guro. Doon papasok ang programa ng DepEd, yung mga lifestyle or health fitness program. Maybe in the, they encourage teachers like before they go home, they do this or they have this. Walang ganitong programa ang DepEd. Sa ilalim ng Teachers Health Welfare Enhancement Program, ang taunang medical exam lang ang ipinapatupad ng DepEd. Yun ang wino-workout natin ngayon with the private sector rin para magkaroon ng free check-up. Pero yung PhilHealth kasi would already suffice eh. Pero kailangan pa nga natin dagdagan yun. Dahil sa kalagayan ni Antonina, elective class na lang ang hawak niya. Nagtuturo siya ng beauty care sa ilalim ng TLE o Technology and Livelihood Education. And our next lesson is all about clown makeup. Kakaunti ang kanyang estudyante na hinahasa sa kaalaman na pwede nilang pagkakitaan, tulad ng pagme-makeup, paggupit ng buhok, pagmanicure at pedicure. 5 klase ang hinahawakan niya sa isang araw. Kulang sila sa gamit. Malaking problema talaga yung wala silang gamit. Dahil hindi sila makapractice eh. Walang pambili, ganun. Sasabihin, ma'am, hindi wala ang pambili ng pagkain, ganun sila. Hiraman ang mga estudyante ng mga gamit na binili niya mula sa sariling bulsa. Okay lang kung mayroon ka. Kung wala, masakit din sa bulsa. Sa patakaran ng DepEd, dapat ang 10% kita ng school canteen ay napupunta sa TLE department. Umaabot ito sa 3,000 piso. Pero siyang mangguro ng TLE elective subjects. Yun ang unti-unti pinabibili rin ng gamit ng mga teachers ay marami kami. Ang mamahal ng gamit. Handicraft nga lang, ubos na ng pera niyan eh. Sa halos 200 bilyong pisong budget ng DepEd, halos 80% o 152 billion pesos ang napupunta sa personal services o sweldo ng mga guro at ibang empleyado. Ang 15 billion pesos naman ay napupunta sa capital outlay o pagpapatayo ng mga pasilidad at pagbili ng mga gamit.
Halos 25 billion pesos naman ay para sa maintenance and other operating expenses, mga gastusin tulad ng kuryente, tubig at iba pa. Mahigit 6 na bilyong piso ang nakalaan para dagdagan ang mga guro. Kahit sinasabi ng gobyerno na pinakamalaki ang alokasyon ng edukasyon sa buong budget, ay malinaw na hindi pa rin ito sapat para mapunuan yung kakulangan ng teachers, ng classrooms, ng mga kagamitan, para sweldohan ng disente ang mga teachers natin. Kaya nandiyan pa yung mga problema, no? Before we go to our next lesson, Pagod sa klase, bat-bat ng problema sa pagtuturo. Ang hiling ng mga guro, sana kapag nagkasakit sila ay may konkretong programang pangkalusugan naman para sa kanila. Dati ipinagmamalaki natin ang taas ng bilang ng mga marunong magbasa at sumulat sa buong bansa. Pero ngayon, 2 sa bawat 10 Pilipino edad 10 pataas ang hindi nakakabasa at nakakasulat. Mahigit 4 na milyong Pilipino ang hindi literate. Kung ikukumpara rin sa ibang bansa, nananatili ring kulelat ang Pilipinas pagdating sa science at math. Sa 2003 Trends in International Mathematics and Science Study, pangatlo sa huli ang Pilipinas sa math at science para sa mga grade 4. Maging sa high school, kulela tayo. Ang dahilan, maraming guro ang nagtuturo ng subject na di naman nila pinag-aralan. When the physics teacher is not a physics major, what are they teaching? Can they teach physics? Or is this, galing lang sa libro? They're just reading it and then trying to teach it. Ipinagmamalaki ng DepEd ang husay ng ating mga guro. May latest news, di ba? Just about a month ago, yung Pilipino nag-participate sa international competition, number 1 ang Pilipino. I mean, we're competitive enough naman. Kaya lang, ayaw nga natin na konti lang. Gusto natin, as an average to the great majority of our children will be competitive. Sinang-ayuna naman ito ng Ateneo Center for Educational Development. Siguro kung ihahambing ko yung mga teachers natin sa mga teachers sa Hong Kong, China, Japan at Singapore, siguro ang isa kong nakikitang pagkakaiba or kakulangan ay yung ating preparation, no? Kasi dito sa mga bansang ito, magaling ang kanilang basic education. Mapapahusay sana ito kung may pondo para sa training ng ating mga guro. Actually, ito yung problema sa isip ng Pilipino. We like to build, but we don't spend on maintenance. We like to hire, but we don't like to spend on training. Bawat guro daw dapat nabibigyan ng training kada 3 o 5 taon. We're talking about kung math teacher ka, every 3 years dapat pumuli ka sa summer school to learn new math. If you're a chemistry teacher, go back and take chemistry. In other words, you study all the latest content. Aminado ang DepEd na may problema sa specialization ng mga guro. Yung mga nagtuturo ng sciences, ng math, no, na hindi naman yung specialization, binibigyan natin ng programa para ganon makapag-earn sila ng degree on science and math. No? Ang pampublikong elementarya ng Project 6 sa lungsod ng Quezon, dati rin daw ay hindi kayang makipagsabayan sa ibang paaralan kung may kompetisyon. Ngunit sa tulong ng math and English teacher na si Normelita Bacabak, unti-unti daw umaangat ang kanilang pwesto sa mga kompetisyon. Noong 2005, kinilala ang Quezon City Public School teacher na si Normelita bilang outstanding teacher. Nagtitrain ako sa English. Pagka may contest ng English, ako yung humahawak sa grade 4. Tapos sa math, nagtitrain din ako for MTAP.
Math Olympiad din. Pagka mayroong mga open invitational contest from other school, pumapasok kami, sumasali kami. Tapos sa journalism. Sa umaga, nagtuturo si Normelita. Matapos ito, abala siya sa paghasa sa mga lalaban sa school competitions. Prestasyon na nagbibigay nakasaliwa ay mabagang balita. Lalo ang walang kinakatakutan at respetadong mga tagahatid balita. Maintain mo yung volume ng boses mo. Ha? Maintain mo. Beses na nabili ng Pilipinas sa estrado. Wala siyang sweldo sa dagdag na trabahong ito. Libre yon, TY. Pag may nangyari pa sa bata, liable din kami doon. So ganoon kalaki yung responsibilidad namin. Bukod sa yung oras na ng pahinga, oras sa pamilya na babawasan, yung pang-responsibility namin sa mga bata na i-extend din. Kayo nadadala, di ba, sa Kaya naman, idolo siya ng kanyang mga estudyante. Kapag nagtuturo po siya, ayaw niya po iwanan yung work namin kapag hindi po talaga namin alam. Kumbaga po, pinagpupursige niya po yung pagtiteacher niya sa amin. Sana daw po galing-galing daw po parang galing-galing daw po niya. Kasi nung mga nakaraan din daw pong contest po namin, pisan ko, lelat lang po kami. Pero dahil din po sa kanya rin po, nanalo na rin po kami. Bagamat maraming usapin sa estado ng edukasyon sa bansa, ang mga katulad naman ni Normelita ay hindi natitinag sa kagustuhang makapaglingkod sa bayan. Ayoko mag-sound na idealistic pero talagang ano mangyayari sa bayang ito kung lahat kaming mga teachers na sinasabi nilang medyo may galing, aalis. Parang yun ang pumipigil sa akin. Noong nakaraang linggo, nagtipon-tipon ang libu-libong mga guro mula sa iba't ibang panig ng bansa para ipagdiwang ang World Teachers Day. May mga bisitang artista at mga politiko. Mabuhay ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas! Mabuhay! Isang araw lang sa isang buong taon natin ginugunita ang araw ng mga guro. Isang araw ng parangal at papuri. Pero ang sakripisyo nila, araw-araw nilang hinaharap sa kabila ng maraming kakulangan. Hindi mabubura ng panandaliang kasiyahan ang masalimuot na problema sa eskwelahan na dapat naman ay masimulan ng mabigyan ng solusyon. Sa gitna ng humihinang kalidad ng edukasyon sa ating bansa, marami pa rin sa ating mga guro ang tumutupad sa kanilang mga tungkulin ng higit pa sa inaasahan. Kaya naman dapat mapabuti na ang kondisyon sa trabaho ng mga tinatawag nating pangalawang magulang ng ating mga anak. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.